Susunod, sa kabila ng paglalapastangan sa kalikasan, nagbigay pugay ang isang lalaking may galing sa nature sining. Sa mga kabalitaang sikihornon, maayong hapon kaninyo na tanan. Sa panahon natin ngayon, meron na mga taniman ng palay na naging golf course na o di kaya naman ay tinayuan na ng mga gusali at maraming subdivision. Ang karagatan na dating kulay bughaw ay polluted na. Tila tuluyang maglalaho na ang kagandahan ng ating kapaligiran sa buong kapuluan. Kung kaya't binigyang buhay ni Ginoong Elixir Laurente Tubiera ang kagandahan sa ating paligid sa pamamagitan ng kanyang galing sa nature sining. Mula pagkabata, first love na ni Elixir Laurente Tubiera ang pagpipinta. Excited din ang mga kasama niya dito sa grupong ito dahil si Alex naman isa na yan sa mga bagamat ito lang ang kanyang masasabing una niyang pagtataguyod ng isang palabas, Vaticano na yan. Matagal na siya sa larangan ng kulturang ito. Kakaiba nga dahil ang kulay niya, ang hagod ng kanyang pintura ay parang hindi gawa sa Pilipinas. Ika nga, ang mga landscapes parang landscapes sa Europe. Ayon pa sa art critic na si Sid Reyes, may hahanay ang sining ni Lex Tubiera sa walang kamatayang obra maestra ni Fernando Amorsolo at Hidalgo. Walang silaw, hindi masakit sa mata. At saka kung titignan mo parang ang pag-describe doon ay makulimlim ang ulap o kaya sasabihin ng mga nanonood parang uulan. Kaya malamig sa mata ang hagod ng sining ni Lex Tubiera. Isa sa paintings niya ay ang Samal Island sa Davao. Hindi dapat pare-pareho ang kulay. Kasi yung ating mata, pagtingin mo yon, by nature, pagkakikita mo ang habang lumalayo ang object, nagbabago ang kulay. It blends with the atmosphere. Habang malapit naman, makikita mo ang detalya. It's more prominent, more defined. Kasi mas malapit sa'yo eh. And that is the law of nature. Yun ang kinahahangaan ng mga kasamahan ni Lex, no? Namamangha sila kung bakit ang isang Pilipinong pintor ay nakakagawa ng ganitong uri ng liwanag. Madali kasing gumawa ng composition na pag-aaralan yan. Pero ang mahirap na gawin ay ang paghahalo ng tamang timpla ng kulay. Yun ang original na katangian o talento ng isang pintor. Sa modernong panahon, iba na ang simoy ng hangin. Nagbabago ang itsura ng lahat. Nawawasak na ang corals at iba pang yamang dagat, bunga ng illegal fishing. Ang dating kagubatan ay kinalbo na ng illegal na pagtutroso. Mabuti na meron tayong ganyan na mga ganyang painting. So later on, mawala man yan, totally, no? At least sa bahay natin meron pa tayong makikita na reminiscence nung araw pala, meron pa ng mga ganyang view na makikita mo sa ating mga palipaligid. Malungkot ang kanyang gawa kung titingnan, pero sa pagtingin mo sa kanyang mga nilika, mararamdaman mo yung katahimikan ng kalikasan. Happy na ako, no? Basta sa akin, gusto ko lang ma-attain yung maging isang pintor na talagang yung mga anak ko man, yung mga apo ko will be proud of me. I just want to leave a legacy. Ang kagandahan ng ating kapaligiran na nilikha ng Diyos ay dapat lang natin naalagaan. Dapat na ibalanse ang sinasabing pag-unlad at ecology ng inang kalikasan. Dahil kung hindi tayo titigil sa pag-aabuso sa ating kapaligiran, baka dumating na lamang ang panahon na sa painting na lamang natin ito masisilayan.